Winter season na ngayon sa Korea, kaya tara samahan niyo akong magluto ng pyohe jangguk or kamjatang. Di ako sure kung ano talaga tawag dito. Ang bala ko ay pyohe talaga kaso nalagyan ko ng kamja or patatas kaya naging kamjatang. Alam niyo ba ang isa sa mga paborito ng mga Koreans ang sabaw na to lalo na pag galing sa inuman. Para mawala ang amats nila ay dediretso sila sa sikdang or restaurant para kumain at humigop ng sabaw. Kaya tinawag din nilang itong hangover soup. So ayan, binabad ko muna ng ilang minuto sa tubig ang mga pyo or buto para matanggal ang mga dugong nakakapit pa dito. After noon, nilagay ko sa kumukulong tubig at hintayin nating lumambot ang mga buto. So ayan, medyo lumambot na siya pero kailangan nating palitan yung tubig para mawala ang mga sebo at matanggal ang balansang amoy sa pangalawang kulo. Hinugasan ko na din ng maigi ang mga buto para matanggal ang mga namong sebong nakakapit pa dito. Usually kasi ganito ang way ng pagluto nila. Siguradong malinis at masarap. Nagpakulo na ako ng mainit na tubig at sinaling ko na sa lutuan para mabilis ang pagluto. Mahirap kasi maghintay ng matagal lalo na kung yung hinihintay mo ay may hinihintay din palang iba. Char! Isa-isa ko na rin binalik ang mga buto para pakuluan at tiplahan na natin. Sana all bumabalik. After 10 minutes, kumukulo na siya at pwede na nating timplahan. So, ang una kong nilagay ay isang buong puting sibuyas. Chinap ko lang siya ng malalaki, minced garlic, at frozen onion leeks. Then, lalagyan din natin siya ng doenjang or soybean paste. Ito nga pala ay isang fermented beans na common ingredients dito sa Korea. Kung alam nyo ang doenjang jjigae or soybean stew, ito yung hinahalo sa sabaw nila. Sa totoo lang, medyo may amoy siya na di kaaya-aya pero masarap siya pag natikman mo. Ang mga pagkain sa Korea ay pasok naman sa panlasa nating mga Pinoy kasi mahilig tayo sa maaanghang. Ang problema lang is minsan medyo matabang ang mga luto nila pero lagi naman may nakaserve na iba't ibang condiments tulad ng asin, paminta, soy sauce at chili powder sa kanila. Kaya pwede mo pa rin timplahan ng ayon sa panlasa mo. So nilagyan ko nga pala ng sesame oil, fish sauce at toyo. Nilagyan ko na din ng pork cubes para mas lumasa ang ating sabaw. Tansyahan nga lang pala akong magtimpla kasi hindi ako nasanay sa mga may sukat-sukat. At para sa ating pampaanghang, nilagyan ko ng gochujang or sweet and spicy fermented condiment na pinaka-popular na ingredient dito sa Korea. Hindi yata nawawala to sa lahat ng pagkain niluluto nila. Nag-add din ako ng paminta at gochugaru or chili powder para mas madagdagan ang anghang ng sabaw. Yung mga ingredients nga pala na ginamit ko ay pwedeng mabili sa mga Korean store dyan sa Pilipinas, kaya kayang-kaya nyo tong itry at lutuin. Para ka nga lang nagluluto ng nilagang buto-buto na spicy version. So ayan, nakakita ko ng ilang pirasong maliliit na kamja or patatas, kaya isinama ko na lang kasi medyo matagal na siyang nakatenga sa rep. Kesa masira ay ihahalo ko na lang. At ayan guys, nagad ako ng perilla seeds powder, o dulcegaro kung tawagin nila. Nahiningi pa namin sa aking binan dahil wala akong stock dito sa bahay. Mga 3 tablespoon ang nilagay ko para lumasa siya. And lastly, mag-add tayo ng gulay. Napaka-cabbage nga pala ang nilagay ko dito. Hala, nakalimutan ko. Naglagay nga pala ako ng 콩나물 or soybean sprout pero hindi ko pala na video. Ay, siya nga. At ayan, luto na siya. 잘 먹겠습니다. Thank you for watching guys. See you on my next cooking series upload. 안녕! 잠깐만.